Ayan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabi ito at para po sa ating programa ay tayo po ay magkakaroon ng opening song to be followed by opening prayer na papangunahan sa atin ni Sister Heidi Manjala, and then after po nun ay tayo magkakaroon ng mapapakinggan na po pala po natin ang ating speaker sa gabing ito na si Brother Franklin Tina. And then after po nun ay tayo magkakaroon ng sharing of insights. Kung may gusto po kayong i-share na connected sa ating lesson ay maaari niyo pong ibahagi sa atin sa gawin ito. And after po nun ay tayo magkakaroon ng closing song and then closing prayer by our speaker. So ayun po ang pagkasunod-sunod sa programa natin. Kaya ngayon po tayo na itumako na sa ating opening song.
Let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for guiding us throughout this wonderful day. Thank you for your guidance and your protection and for all the blessings that you've given to us. Please continue to guide and bless us this evening as we have our devotional. May you please bless the speaker so that we may impart the message that you would like us to receive effectively and bless us as well so that we may be able to fully comprehend and understand the lessons that you would like us to learn. And please continue to guide and bless us throughout the rest of this evening. Keep us away from any possible harms and dangers, and please do the same for our loved ones who are with us. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, tawagin po natin ang speaker natin, si Brother Frank. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral sa isang napakagandang aklat na God's Amazing Grace, January 4. Ang pamagat po natin ay Ang pamagat ng ating devotional sa gabi ito ay The Message of the First Advent, o yung mabuting balita ng unang pagdating ng Panginoon dito sa lupa. Ang sabi niya po dito sa K-text, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and seeing the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, and repent ye and believe the gospel. First paragraph. As Jesus traveled through Galilee, teaching and healing, multitudes flocked to him from the cities and villages. Many came even among Judea and the adjoining provinces. Often he was obliged to hide himself from the people. The enthusiasm ran so high that it was necessary to take precaution lest the Roman authorities should be aroused to fear and insurrection. Sa pangangaral po ni Jesus ng Ebanghelyo, hindi po siya bold na nangangaral para sa karamihan. Ipinapangaral niya ito sa mga, inuuna niya po yung mga nararapat maabutan ng mensahe. Hindi niya po kaagad na tinutuligsa yung mga Romano or yung mga lalaban sa ebanghelyo, sapagkat hindi pa panahon na siya po ay hulihin at siya po ay patayin. Ang kanyang pangangaral ay dinadagsa ng maraming tao. Kung siya po ay mangangaral at siya ay magsasaway kaagad, maaaring mag-alsa po ang mga Romano at siya ay dakpin at patigilin kaagad sa kanyang pangangaral. Kaya po siya po sinasabi dito na hindi tumatago po siya kung minsan sa kanyang pangaral, baka ang mga Romano ay mag-alsa laban sa kanya. Never before had there been such a period at this for the world. Heaven was brought down to men, hungering and thirsting souls that had waited long for the redemption of Israel, now feasted upon the grace of a merciful Savior. Isang napakahalagang bagay ang pagdating ng Panginoon. Isang napakagalak na moment para sa mga taong naghihintay sa kanyang muling pagbalik. Ang sinasabi sa atin na yung langit daw ay ibinaba at yung mga nagugutom at nanguuhaw ng mga kaluluwa na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas ay nagalak sa kanyang pagdating dahil sa biyayang ipinakita ng Panginoon. At hindi pa raw ito nangyari kailanman. The gospel message as given by the Savior himself was based on the prophecies. The time which he declared to be fulfilled was the period made known by the angel Gabriel to Daniel. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks, 69 weeks, or 483 years.
the commandment to restore and build Jerusalem as completed by the decree of Artaxerxes Longimanus from the book of Ezra, chapter 6, verse 14, chapter 7, verse 1 and verse 9, went into effect in the autumn of 457 BC. From this time, 483 years extend to the autumn of AD 27. According to the prophecy, this period was to reach to the Messiah, the Anointed One, in AD 27. Jesus, at his baptism, received the anointing of the Holy Spirit and soon afterward began his ministry. Then the message was proclaimed, the time is fulfilled. Ito po yung sinasabi sa Kitex na ang oras ay naganap na, ang panahon ay naganap na. Ang panahon po ito na kung saan ay hinulaan ni Daniel ang pagdating ng Misaya o ang pagdating ng kanilang prinsipe na itinalaga upang manguna sa kanyang bayan. At kung itutuloy natin yung mga talata ng chapter 9 na ito para pahiran ang banal na dako. At sabi nga doon yung pagpapahinuhod ng Diyos sa loob ng 49, sabi kasi dito 7 weeks and 3 score and 2 weeks. Ibig sabihin 7 weeks tapos 62 weeks. Itong illustration sa ano ko na nagpasimula po ito sa panahon po ni Haring Artaxerxes. Actually, 3 hari yung magtatayo ng magre-rebuild ng Jerusalem. Ngunit ang bilang po dito ay sa panahon po ni Haring Artaxerxes. Ito po yung bilang na katuparan ng hula sa Daniel chapter 9 verse 25. At kasama rin dito, di ba, yung Daniel 8:14. At sinasabi nga dito na yung katuparan nun ay noong 27 AD at sa kung babasahin din naman natin yun, yung isang linggo doon sa Daniel 9 ay sa panahon ng ni John the Baptist, pagbautismo niya sa Panginoon noong 27 AD at yung kanyang kamatayan noong 31 AD at noong 34 AD po yung pag-stone kay Esteban. Ito po yung katuparan ng 1 linggo at sa kalahati ng 1 linggo ay pinatigil yung hain na patungkol sa katuparan ng pagdating ng Mesiyas. Ito po noong 31 AD. Marami pang mga hula na sa Lumang Tipan na patungkol po sa katulad ng hula na ito sa Awit 22, 72, chapter 2. Pero sa Daniel po ang sinabi dito na naganap na. Ito po yung pangaral at yung pagdating ng Mesiyas. The time of Christ's coming, His anointing by the Holy Spirit, His death, and the giving of the gospel to the Gentiles were definitely pointed out. The Spirit of Christ, which was in them, testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. As the message of Christ's first advent announced the kingdom of grace, so the message of His second advent announces the kingdom of His glory. So ipinapakita sa atin na yung mensahe raw po ng unang pagdating ng Panginoon ay ito po yung isa sa mga dalawang meaning na binabanggit ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay dumating na, yung kingdom of grace. At sa muling pagbalik niya po sa pangalawang pagkakataon, ito raw po yung tinatawag na kingdom of glory or yung kaharian ng kaluwalhatian. Kung baga wala nang kasalanan dito. Ang mga katuparan ng hula sa Daniel at ang katuparan niya sa Bagong Tipan ay patungkol sa pagdating ng Mesaya na sinasabi niyang natupad na at ang pagpahid sa panahon ng bautismuhan siya ni John the Baptist noong 27 AD at yung kanyang kamatayan noong 31 AD at ang pagbibigay ng ebanghelyo sa lahat ay naganap na sa panahon na yun. Kaya yung sinasabi ng Panginoon dito sa atin pong Kitex na ipinapangaral niya ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at sinasabi niya na yung oras ay naganap na at sinasabi niya sa mga tao na kailangan nilang
sumampalataya at magbago. Sumampalataya sa Ebanghelyo at magbago. Ang Ebanghelyo po na ito ay yung Panginoon na siyang kinatuparan ng hula ni Daniel. So ito po yung ating pong pag-aaral sa gabing ito. Alam ko po na ang ating pag-aaral ay patungkol sa propesiya at marami pong nais magdagdag yan. Baka may gusto po kayong idagdag. Ayan, maraming salamat po, Brother Frank, sa napakagandang mensahe sa ating ngayong gabi na ipinakita nga po dito yung unang advent ni Kristo na natupad sa Bible at sabi dito, fulfilled Bible prophecy exactly. So, eksaktong nasunod o natupad yung sinabi natupad yung propesiya sa Biblia. So, pinapakita dito na yung mga promises nga po ng Panginoon ay totoo at nangyayari siya on time. So, si Kristo ay pumunta dito at para magturo at ayun nga po, preaching repentance and faith, bringing hope, healing, and grace to people who longed for salvation. So, pumunta dito si Kristo para magturo kung paano tayo maghingi ng tawad or kung paano tayo humingi ng salvation sa Panginoon, kung paano tayo magsisi, kung paano palakasin ang ating pananampalataya, paano po bigyan tayo ng hope at ayun nga po, kaligtasan. So, etong pag-anoint niya at ang kanyang ministry ay nag-confirm nga po na siya yung promised Messiah. So, ang lesson po ng ating devotional sa gabing ito, na kailangan po talaga nating magtiwala sa salita ng Panginoon at ay nga po, sumunod o gumawa kapag tayo ay kanyang tinawag na kapag pag tayo ay nagkasala, tayo ay mag-repent na, maniwala at kailangan nating maging handa kasi ayun nga. Sabi ng ating devotional na itong unang advent ay natupad, kung matatanan, natupad yung unang advent. So, yung mga promises nga po ni Kristo, yung sa pagbabalik ni Kristo on His second coming or sa kanyang second advent, ay magiging totoo din. So, kung gusto po nating makasama sa panahon na yon o maligtas sa pagdating ni Kristo, ay kailangan na po talaga nating mag-repent ngayon at ituwid na ang mga mali. At ay nga po, dahil ang mga promises ng Diyos ay talagang totoo at kapag sinabi niya ito ay mangyayari at hindi siya delayed, kundi kung kailan niya sinabi na mangyayari ito ay mangyayari. So, sino pa po ang gusto mag-share ng kanilang insights sa ating devotional ngayong gabi? Kasi napakaganda po ng ating mensahe na yung pag-preach ni Kristo dito sa mundo at ang kanyang warnings and teachings para sa na kailangan nating magbago at para sa ikalawang advent. Mag-share po po. Nandito po ang dalawang Rasmin at meron din dito pong Kay and si Sister Trisha. May gusto pa ba po kayong idagdag? Ayan, so kung wala na po, dahil malinaw naman ang ating devotional sa gabing ito, ay tayo po ay dumako na sa ating closing song and then closing prayer by our speaker.
Tayo pong lahat ay maniklohod at manalangin. Aba naming nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli po kaming pumupuri sa inyong pangalan. Nagpapasalamat sa amin pong buhay na ikinabubuhay at sa amin pong mga pinag-aaralan na ito po ang mga katotohanan na dapat naming pag-aralan. Maraming salamat sa mga propesiya na inyo pong ipinaunawa sa amin at sa mga propesiya na mangyayari na inyo pong patuloy na ipinapaunawa. Marami pong salamat sa patuloy na pag-iingat sa inyong mga salita na ito po ay hindi mawala at makarating hanggang sa aming panahon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga pagkakamali na nagawa, sa aming mga pagkakasala. Amin pong idadalangin na sana po amin pong mga pinag-aralan ay hindi po matanggal sa aming mga puso at isipan. Tulungan kami na ang amin pong mga napag-aralang ito ay maipaliwanag din naman namin sa mga naghahangad ng katotohanan. Tulungan kami na gamitin niyo po kami upang amin po itong maipangaral sa iba. Lalo't higit sa mga kamag-anakan namin at ibang taong naghahangad ng katotohanan. Tulungan kami na maging masigasig at tulungan kami na maging katulad ang aming karakter sa karakter ng Panginoon. Amin din kasamang idadalangin ang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Pagaling inawa sila. Ipo inawa sila ng inyong pong unat na bisig pang sila ay gumaling. Aming idadalangin na sa aming pansamantalang pamahinga, ingatan kami, kapayapaan naway sa aming puso at isip. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. And maraming salamat po, Brother Franklin, sa pag-lead ng ating closing prayer and sa pag-share ng napakagandang mensahe sa ating ngayong gabi. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami muli bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional and bukas po ng gabi para po sa ating daily evening devotional. So dito po nagtatapos ang programa natin sa gabing ito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.